Ito po yung huling series natin tatalakayin about our topic under spiritual warfare and deliverance. Yung topic po natin na doorways or entry points for demonic bondage. No? Entry points for demonic bondage. Okay. At malayo na rin nararating natin. Ano? So, pero atin po pasadahan yung mga nauna para alam mong yung ngayon lang nakapanood, baka akala nila yung demonic o yung demonic attacks or entry points for demonic attacks or demonic bondage ay ito lang ilang tatalakay natin ngayon. Hindi nila alam na mahaba na yung ating napag-aralan. Ano? Ilan na ba ito? Mamaya ulitin natin isa-isahin. Pero hindi ko na po i-expound para hindi kainin ng oras. No? So, let's pray mga minamahal para diretso na tayo sa ating Bible study. Heavenly Father, marami po salamat sa gabi ito. We ask you once again tonight to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations para po maintindihan namin ang malalim na bagay na aming po tinatalakay sa gabing ito. And through the power of your anointing, kami po ay nagsasubmit, Panginoon, sa iyong kamay at desire namin na gamitin mo ang bawat isa sa amin to bless your holy name, Lord, to exalt the name of Jesus at matupad namin ang Great Commission to share the Word of God, to share the Gospel. At yung iba, kung hindi pa nakakapangaral ay sa pamagitan ng recorded video na ito, ma-share po nila ang salita ng Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya, sa iyong kagandahan loob, sa iyo pong kabutihan na hindi ka nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. At ang iyo pong kapangyarihan, hindi kumukupas. Lagi pong nagmamanifest ang iyong kapangyarihan sa lugar na pagsuguan ng iyong salita. And every time we declare the name of Jesus, lahat ng pamunuan ng kadiliman ay lumuluhod sa pangalan ni Jesus. Hindi lang ang mga anghel sa langit, hindi lang ang mga nilalang sa lupa, kundi maging ang mga demonyo sa ilalim ng lupa, mga demonyo sa kaitaasan, sa kalawakan, they all will bow down their knees in the name of Jesus, because the name of Jesus is the name of God given to us upang magkaroon kami ng access sa kaharian ng Diyos in all the riches and wealth of God's kingdom. Panginoon, maraming po salamat sa iyo pong makapangyarihang pangalan. Salamat po, Panginoon, na kung paano ikaw ay nahayag noong unang panahon ng iyong 12 original apostles. Sa panahon, Panginoon, na mahirap ipangalan sa salitaang Diyos, nahayag ang iyong kapangyarihan at mga himala. Ganon din sa huling panahon na ito, na hindi ka nagbabago. We will continue to share, to preach, to teach your word to all people, Panginoon. As the Holy Spirit leads us to those places, to those people na gusto mong bahagian namin isalita. Give us the spirit of boldness to share your words, Lord. Give us the hunger and thirst to be filled with the Holy Spirit. At kapag kami ay puspos ng banal na Espiritu, wala kaming katatakutan, walang makahadlang sa pangangaral ng isalita. Panginoon, sa gabi ito, sa huling bahagi na aming pag-aaral sa topic na doorways to demons, aming pong patuloy na pag-aaralan ito na may pagtataas sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Sapagkat hindi namin itataas ang mga gawa ng kaaway, itataas namin kung paano ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan to destroy the works of the devil. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Sa Ephesians chapter 6, verse 12,
Ang sabi po doon ay, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against wicked spirit in high places." Apat na klaseng mga demonyo o pamunuan ng mga demonyo ang kalaban natin. Ano? Sinabi doon, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirit in high places. No? May kalaban tayo mga demonyo sa lupa, sa ground level, meron din doon sa itaas. No? Yun yung mga Air Force nila. Kung may Air Force na kalaban tayo, meron din tayong Air Force sa Kingdom of God. Yung mga angels of the Lord, kakampi natin, they are ready and willing to help us in times of trouble, to help us during spiritual warfare. No? So, purihin ang Panginoon. Basahin natin ang Philippians chapter 2, verse 5 hanggang verse 9. Punta tayo sa verse 9. After the death and resurrection of Jesus, umakyat siya sa langit, umupo sa kanan ng Ama, at ito po yung sumunod na nangyari. For this reason, verse 9 ng Philippians chapter 2, also God highly exalted Jesus, and bestowed on him the name which is above every name, so that in the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay. All right. So, sabi dito, after the death and resurrection of Jesus, umupo siya sa kanan ng Ama. Ito yung sumunod nangyari. Itinaas ng Ama ang Panginoong Hesus. Binigyan siya ng pinakamataas na pangalan sa langit at sa lupa, na sa pangalang yan, lahat ng tuhod ay luluhod. Mga nilalang sa langit, mga angelic beings, luluhod sa pangalan ni Jesus. Mga nilalang sa ibabaw ng lupa, tayong mga tao, luluhod sa pangalan ni Jesus. Sa ngayon, hindi lahat lumuluhod, pero luluhod din lahat. Pagdating ng Judgment Day, Great White Throne Judgment, lahat luluhod sa pangalan ni Jesus. Okay, pati yung mga makasalanan, mga masamang tao, and even demons will bow down in the name of Jesus. At lahat daw, pati yung mga nilalang sa ilalim ng lupa, yung mga nilalang na namatay na nasa ilalim ng lupa o nasa hell. I mean sa hell, because hell is beneath the earth. Nasa ilalim po ng mundo, nasa pinaka center of the earth, ang hell or Hades, luluhod, sa pangalan ni Jesus. At maging mga demons na inassign Satanas doon sa hell will bow down in the name of the Lord Jesus Christ. Kanina binanggit ko at sinabi rito na God highly exalted him. Inaas ng Ama si Jesus. Ang sabi ng mga cult religion, kita nyo, tao lang si Jesus kasi may nagtaas sa kanya. Sino ba na mas mataas, yung nagtaas o yung itinaas? Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, siyempre mataas yung nagtaas. Pero mababasa rin natin dito sa Ephesians 2:7 na sinabi, but emptied himself. Sabi dito sa verse 6, si Jesus, as he already existed in the form of God, although Jesus Christ is God and God forever, pero hindi niya inari na siya ay pumantay sa Diyos Ama as God. Bakit? Kasi mayroon siyang mission, may assignment siya, nagpakababa siya to become the Savior of the world. At yan ang naging papel ni Jesus doon sa Trinity. Si Jesus, both Jesus and the Holy Spirit submitted themselves to the Father. Nag-submit sila sa purpose ng kanilang gagampan ng assignment or vision to save the world.
si Jesus ang mamamatay para sa ating mga kasalanan o namatay para sa ating mga kasalanan. He paid the price of our sins through His precious blood. No, lahat ng taong makasalanan sa buong mundo, bayad ang kasalanan, pero magiging effective lang ang pagbabayad niya sa kasalanan ng lahat ng mga makasalanan kung ang mga makasalanan ay lalapit at sasampalataya kay Jesus. Pero kung ayaw lumapit ay sumampalataya, walang effect. Hindi pa e-epekto sa kanila yung ginawang pagbabayad ni Jesus. Nagiging effective lang yon kapag lumapit ang isang makasalanan at sumampalataya siya kay Jesus. And he accepted him to become his Lord, his God, and his Savior. Doon pa lang magiging effective yung ginawa ng Panginoong Jesus. And all his sins fully paid ng Panginoon. Okay. Ngayon, sabi nga ay, siya ay nasa pagkaan Diyos, siya ay Diyos, pero hindi siya nakipantay. During that time na siya nagpakababa, he became a man. Sabi nga sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That Word was Jesus. And the Word, Jesus, created the whole universe into existence. At kung wala daw itong Word na ito, walang malilikha. Sabi sa verse 3 ng John chapter 1. Pagdating sa verse 4, this Word, who is God and God forever, became a human being. Ayan, dyan na yung nagpakababa. At ito yung sumususog na talata na sabi, but he emptied himself by taking the form of a bond servant, being born in the likeness of man. Yan, hinubad niya, meron siyang hinubad. Ano? Anong hinubad niya? Hindi yung pagiging Diyos niya, kahit na siya naging tao, Diyos pa rin siya. Anong hinubad niya? Yung kanyang riches and wealth, yung kanyang kalalagayan as omnipotent, all-powerful, omnipresent, that can be present everywhere, and omniscience, all-knowing everything, He knows everything, all-knowing God, yun ang hinubad niya. Ano? At yung kanyang pagiging eternal as God, hinubad niya pansamantala. Kaya nga nagkaroon siya ng kamatayan sa krus kasi hinubad niya ang pagiging eternal niya as God, and He became a human being. No? Pasamantala na tinanggal muna niya, hinubad niya yung kanyang pagiging all-powerful at nag-function siya under the power of the Holy Spirit. At yan ang ginampan ng papel ng third person of the Godhead, the Holy Spirit. Bumaback up siya kay Jesus. Sinamahan ng Holy Spirit si Jesus doon sa assignment na the Holy Spirit empowered Jesus as a man. No? Not as God, as a man. No? Kasi kailangan ang Diyos maging tao to pay the price of our sins by dying on the cross. Okay? Kaya inubad niya, hindi, yung pagiging all-powerful niya, hindi niya ginamit yung power niya to heal the sick, to cast out demons, to raise the dead. Ang ginamit niya ay anointing power ng Holy Spirit, not His power as second person of the Godhead. Ano? Hinubad na nga niya yun eh. Iniwan niya ang kalangitan, iniwan niya ang kaharian ng Diyos. Although He was rich, He became poor for our sake. Yan ang sabi. So dito, ma-realize sana ng mga cult religions, especially ng INC at Jehovah's Witnesses, na si Jesus ay talagang Diyos, pero He became a human being to save us from eternal lake of fire. No? Kaya nga sabi dito ay, bagamat nasa larawan, nasa anyo sa pagka-Diyos, hindi niya inaring pumantay sa Ama o sa Diyos Ama, kundi hinubad niya, no? Yung kanyang kalagayan na yung kanyang kapangyarihan. Kaya nung naging tao siya, hindi, ang power niya, power of the Holy Spirit. Hindi siya pwede maging present everywhere. No? Pag nagpunta siya sa Galilea, wala siya sa Samaria. Sa isang lugar lang siya pwede maging present. Hindi siya present everywhere kasi ordinaryong tao siya, naging tao siya. Nagugutom siya, no? Napapagod. No? Kasi nga, taong-tao. At kailangan kailangan na siya ang mag-represent sa buong mankind, sa buong tao, sa buong mundo.
as a man. Okay? So, hindi na natin palalawigin niya. Yan ay under sa topic na the deity of Jesus Christ. Okay. Sabi nga sa verse 8, and being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on the cross. Okay, verse 9, for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that in the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven, on the earth, and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. At lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Alam nyo, sa pagsinali sa Old Testament sa Hebrew, itong verse 11, kalalabasan nito, every tongue will confess that Jesus Christ is Yahweh. Kasi ang Lord sa Hebrew ay Yahweh. So, si Jesus, bago siya nagkatawang tao, siya na yung Yahweh. Siya yung God in the Old Testament. Siya yung Yahweh. Siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya yung Diyos ni David. Okay, so as for that, ngayon, binanggit ko ito, baka bumanat uli ang mga cult na sabi, kita nyo, binigyan lang siya ng kapangyarihan, itinaas lang siya ng ama, ordinary human being siya. Hindi, nagkatawang tao nga, he humbled himself, sabi nga rito. Okay, kaya nga, yung pinakamataas sa pangalan, yung pangalang Jesus. Alam niyo yung time ni Jesus, maraming mayroong pangalang Jesus. In fact, yung pangalang Joshua, Jesus din yun kung liliwanagin. Pero, after the death and resurrection of Jesus Christ, when He ascended to heavens, sa the right hand of the Father, iba na ang pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus hindi na dapat gamitin sa tao kasi yan ang pangalang pinakamataas na pangalan sa langit, sa lupa na binigay ng Diyos sa tao para ang tao magkaroon ng access sa kingdom of God, para ang tao ay maligtas through that name. At yan hindi pangalan ng tao, pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Jesus sa Aramaic at sa Hebrew ay Yeshua. At yung salitang, yung pangalang Yeshua ay galing sa dalawang kataga na Yahweh, Hosua. Yahweh means Lord, Hosua means salvation. Yahweh or the Lord our salvation. Yan ang pangalang Jesus. At lahat, alam nyo ang mga Jews nung araw pag tumawag sa Diyos, lahat ng pangalan tinatawag na El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Tzidkenu, Jehovah Mikadesh, Jehovah Shalom, lahat ng pangalan. El Elyon. Alam nyo, sa ngayon, under the new covenant, hindi mo na kailangan tawagin lahat ng mga names and titles of God. Just declare, just call upon the name of Jesus, Yeshua, at lahat ng names and titles of God, pasok dyan sa pangalang Yeshua. All the riches and wealth of God's kingdom, lahat nasa pangalang Jesus. Lahat ng buong kapangyarihan ng kaharian Diyos, lahat nasa pangalang Jesus. The omnipotent of God is in the name of Jesus. The omnipresence of God is in the name of Jesus. The omniscience of God is in the name of Jesus. The eternal God is in the name of Jesus. Kaya ganun ka-powerful yan, pangalan Jesus. Tandaan nyo, nung tinasipay ko, yung kumari ko, ka-office mate ko, Sister Lulu, nakasamahan ko sa Bible study sa GMA, siya 7, nag-work pa kami doon. Hinold up nung taxi driver. Later on, nalaman yung palang taxi ginamit niya pang hold up, karnap, no? Natiktikal siya kasi may sideline siya sa Viva at saka sa Seiko Film. Dala-dala niya isa attache case na puro pera yun. Laki ng kita. Siya nagpapasok ng mga commercial ng advertisement ng mga palabas, Viva, Seiko, sa GMA Channel 7. No? Kaya kumikita siya. Natiktika yata, gusto kunin yung akin na yung attache case. Hindi pwede. Babariling kita. Hindi pwede. At inagaw sa kanya. Then, binaril siya. Nakayuko siya. Nakailag siya. No? Then, binaril uli siya. Dito tinamaan sa balakang. Lumabas yung bala. Dito sa may tenga. Lampasan. No?
And then, kinagat yung kamay niya para bitawan niya sa yung attache case niya, kinagat yung kamay niya. Eh, sabi niya sa akin, alam mo, brother, saka ako naalala ang pangalang Jesus. Sumigaw ako, sabi ko, Jesus! Nung sumigaw ako, Jesus, biglang binitawan nung hold-upper, yung kamay ko, bitawan din pati baril at nagtatakbo, natakot. Iniwan na yung taxi. Ewan ko kung naramdaman nun. At nirescue siya nung napadaan ng mga, praise God, sa mga Baptist brethren, isang jeep yun, nadaanan siya, duguan siya, dinala siya sa ospital. Pagdating sa ospital, sabi, ano ba nangyari? Ba't nagkaganto? Kasi binubunot yung mga baling ngipin sa kanyang braso. Imagine, totoong ngipin na bali sa braso nung kapatid na yun. Nung sumigaw siyang pangalang Jesus, nabali, nabungal yung hold-upper. Totoong ngipin yun, nabali sa pangalan ni Jesus. At natakot, nabitawan pati baril. Ewan natin kung may nakita siyang angel or kung parang kiniglatan siya or sumigaw lang siya ng pangalang Jesus. Kita nyo kung gaano kapangyarihan ang pangalang Jesus. No? Sabi nga, dapat noong pa, ginamit ko ng pangalang Jesus. No? So, naligtas siya. At nabuhay siya. Buhay siya hanggang ngayon. Nasa England siya. No? Nasa England siya. Doon na siya nakatira. At hanggang ngayon, buhay na buhay siya. Isipin yung barili ka, tumama sa may balakal, lumabas dito yung bala. Buhay ka pa rin. No? That's the work of God. Miracle yun. Okay, now, let's dive into our topic. No? Okay. So, doorways, entry points for demonic bondage. Okay, number 1, tinalakay natin. So, pag meron kayong ganito mga doorways, again, sasabihin ko sa inyo, isara nyo. Close the door or these doorways. Kasi ito'y entry points for demonic bondage or demonic attacks. Okay? Paano maisasara ang mga pintuan na ito? Kung meron kayo nitong ilan dito, ano? Maisasara ito by sa pamagitan ng number 1, humble yourself before God, then repent of your sins, i-confess mo ang iyong kasalanan sa Panginoon in the name of Jesus, repent for those sins. Repent. Pagsisihan. And sabi sa Bible, the blood of Jesus will cleanse you from all those sins. So, mahalaga. Lahat ng mga doorways kasi ito ay sins. Considered sins. Okay? Now, ganun ang paraan how to close the door. At huwag nyo nang babalikan yung kasalanan ito kasi bubuksan nyo na naman ang pintuan. At pag binalikan nyo yung dating kasalanan ginagawa nyo, mas masahol ang gagawin ng mga demonyo na atake sa inyo. Sinabi yan ni Jesus pag nasaran yung pintuan, alisan na yung mga demonyo, sisilipin ka niyan. After ilang days, sisilip yung mga yan. Kung ikaw ay may open door pa rin o meron ka pa rin pakikipag-compromise, at kung magkagayon, you are empty. Ikaw ay walang laman, you are not filled with the Holy Spirit, your heart is not filled with the Word of God, babalik daw yung mga demon spirits na yan at magsasama ng pito pa na mas masama at magiging mas masama ang kalagayan ng tao yan. I think yan ay nasa Matthew chapter 12 verse 43. Kung hindi ako nagkakamali. Matthew chapter 12 verse 43. Okay. So, number 1 doorways na dapat isara. Repent. Mahalaga yung salitang repentance. Alam nyo, yung kumakalat ng teaching ngayon sa body of Christ, nakakalukot kasi mga tunay na Kristiyano pa naman nangangaral, pag hindi sila tumigil, magiging kulto na sila kasi katuruan ng kulto yan Alin? You don't have to repent of your sins daw. Bakit daw? Kasi 2,000 years ago, binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. All our sins, past, present, and future, are all fully paid by Jesus. Talagang fully paid. Pero once you commit one of those sins, you better repent. Kailangan pa rin pagsisihan. And the blood of Jesus will cleanse you. Kailangan repentance. Hindi,
Walang sinabi ang Panginoon na sa New Covenant ay wala nang magre-repent. Hindi. Yung aral niya, sa demonyo yan, yung huwag kayo magre-repent. No? At yan ay ang nagtuturo ng mga hyper-grace teachers. No? You don't have to repent. At merong, sa group nila, merong iba-iba pa rin yung mga yan. May mga group na hyper-grace, hindi naniniwalang merong impyerno. So, kulto ka na pagka gano'n. No? Sabi ko nga sa kanila, walang repentance for the Jews lang daw yun. Totoo daw nasa Bible. Pero mga Hudyo daw pinagre-repent. Repentance means sa Greek ay metanoia, to change your mind. Kailangan daw mapalit ang pag-iisip nila at kailangan ma-accept nila si Jesus as their Messiah. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Totoo yun. Dahil mag-repent sila and accept Jesus. Pero ang repentance means pagtalikod mula sa dating buhay at pagharap mo sa Diyos sa isang panibagong buhay. Pag ikaw nag-repent, hindi mo na babalikan o haharapin pa yung iniwan mong buhay makasalanan. That is repentance. Sabi ng mga hyper-grace, sa mga, ano lang yan, sa mga Jewish church lang. Ano sa Jewish church? Kaya sabi ko sa kanila, yung Book of Revelation, chapter 2 and chapter 3, basahin nyo mabuti yan. May 7 churches dyan. 5 of them need to repent. Pinagre-repent ni Jesus yung 5 churches dyan. Ang na-exempted lang ay yung Smyrna at saka Philadelphia na very good ng Panginoon. But the rest, the 5 churches, pinagre-repent ng Panginoon. And all those churches were not Jewish church. Those churches were Gentile churches. O ano sasabihin nyo na pang mga Jew lang ang repentance? Tigil na yung mga kakultuhan na yan. No? At uma-attract yan ng mga demon spirits. No? They will destroy your life, they will destroy your family, they will destroy your church, they will destroy your future. Naniwala kayo. Entry point yan, yung mga ganyang teachings. At yung sinasabi ko mga cult teachings, nandito rin yan eh. Mamaya, dadaan natin. Okay, tuloy tayo. Number 1 is personal sins. Doorway yan, ano? Personal sins, hindi ko na-expound. Number 2 is ancestral sins. Tinalakay natin yan, generational or ancestral curses. Okay. Number 3 is occult involvement, occultism. Nako, open doors yan. Marami tayong naging example dyan, ano? Occult involvement. Number 4 is, naalala ko tuloy yung, nung nasa Channel 7 pa ako. Nako dati meron yung kapwa ko mahal ko na programa sa TV, ano? Merong matandang babae, nagpapagamot, dinadiagnose ng mga doktor, hindi ma-diagnose kasi ang complaint niya, ang dinadaing niya, nagkakaroon siya ng maraming cross sa katawan, mga sugat sugat na cross. Tinan niyo ang demonyo, loko talaga, cross pa ang ginamit sa mga braso, maliliit na cross, at pinakamalaki sa tiyan, ang laki ng sugat na cross. Basta na lang daw guguhit na gano'n, na napakahapdi. Then ako naman yung nagtatrabaho, at that time, nandun ako sa photo lab namin, at habang nagtatrabaho, tinawagan ako ng ng mga ka-office mate ko, kasama ko sa Bible study. Brother Ness, halika dito. Break time pa noon dahil lunch time. No? Halika dito, meron kaming, meron tayong tutulungan. Matandang babae na hindi matulungan kapwa ko mahal ko kasi hindi ma-diagnose ko ang sakit niya. No? Nagkakasugat ng mga cross sa buong katawan. Ganun. Nasaan? Dito sa Office of the President, nandoon yung Christian na secretary ng Office of the President. During that time naman, hindi ginagamit yung room na yun. Doon kami, minsan pinagpipray namin yun, doon kami nagbabible study. So, pinuntahan ko doon, nandoon kasama yung anak, matandang babaeng mataba. No? Sabi ko, ano po ba ang problema? Kasi ito, ang dami ko sugat na puro cross. Pinagtatako, puro cross. No? Sabi ko, ano yan demonic activities yan. Sabi ko, hindi naman lahat basta-basta pwedeng ganyan-ganyanin ng mga demonyo ang tao. Meron po kayong open door sa demonyo. Ano kaya yun? Ano po ba yung kayo ba nagpa-practice ng witchcraft? Naku, ikinonfess ng anak. Ikinonfess ng anak na niya dahil sa occult involvement, occult involvement, niya. And later on, nalaman ko na
meron pala yung libro ng occultism. Talagang nagpa-practice ng occultism. No? Nung aking ipagpe-pray na, biglang nagwala, nagmanifest, no? Nung ini-interview ko, sabi ko, saan pa ho kayo may cross? Biglang tinasad yan. Ang laki ng cross. Ay, huwag nyo na itaas yan. Huwag nyo na ibulislis yung damit nyo. Alam na natin yan. Sabi ko, tanggapin nyo si Jesus, ganito, tagapagligtas, inebanghelyo ko. Then, nung pagpe-pray ko na, nagmanifest yung demonyo. No? At nagmanifest siya at talagang nag-iba. No? At palaban at kinas out po namin. In the name of Jesus, sabi ko, lumayas ka, mga demonyo na occultism. Nagtago siya sa ilalim ng silya, dumapa rin ako sa ilalim ng silya. Kinas out yung demonyo. After ilang minutes, lumabas yung demonyo. At na-delivered siya. No? So, pagkatapos doon, sabi ko, huwag niyo nang babalikan yung dati yung ginawa. Kung kayo may knowledge sa pangkukulam, sa occultism, iwan nyo lahat yan. Ano? Okay. So, tapos pag bukas ko, tapos ng eksena, no? Dramatic scene, pagbukas ko ng pinto, yung pala, ang lakas ng boss ko, in the name of Jesus, I cast you out. Pagbukas ko ng pinto doon sa office, ang dami nakikinig na mga empleyado, ano yung nangyayari? Akala may nag-aaway yata. So, yung marami kaming tulungan nung panahon na nagwa-Bible study kami doon sa aming office. During break time, kami po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, sinama ko lang dito yan, although tapos na tayo dito sa occult involvement, naalala ko kasi testimony na yan. So, number 4 is satanic brotherhood or cult religion. Ano pa? Number 5 is trauma. Entry point din po yan. Yung trauma. Okay. Hindi na natin expound yan. Ano pa? Mga drugs and alcohol. Yung mga vices, pwede maging doorways or entry point ng mga demonyo. Okay. Marami rin po tayong example patungkol dyan. Related yung salitang drugs sa sorcery or sorcerers. In fact, ang Greek word sa sorcerers ay pharmakeia. At yun dyan galing yung salitang pharmacy. No? Hindi naman ibig sabihin ang pharmacy ay puro sorcerers. Yun, nandun, nagkataon na yan ang katawagan sa gamot. Kasi itong mga sorcerer, marunong magtimpla yan ng gamot. No? Gamot na hindi kagaya gamot sa butika na nakakatulog, kundi gamot na gagamitin ng mga demonyo to kill, to steal, and to destroy the lives of the people. Okay, may in-example tayo dyan, yung Chinese businessman na pinainom yung isang kabataan babae ng potion, at nawala sa sarili yung babae, nawala. At nire-rape niya. Pag tinawag niya sa madaling araw, nakaka-travel yung kabataan babae sa lugar na hindi naman niya alam kung saan yun, kung ano sinasakyan nyo. So, na-expound natin yan. Number 7 is satanic music. Napag-aralan natin na hindi lahat ng music ay safe. Meron music na hindi safe, especially sa mga kabataan. Kaingat kasi meron ng music ang demonic spirit ay pwedeng pumasok sa music. Yes, and people can be possessed by demons by just listening to the music. Okay? So, merong satanic music talaga. At yun nga, in example ko yung music na nung araw, binan dyan sa Amerika, binan sa Japan, binan sa Europe, kasi lahat na halos, karamihan na nakapakinig sa music na yun, nagsusuicide. Yung pala, yung composer ng music na yun, bago mag-suicide, nag-compose muna ng napakalungkot na kanta dahil iniwan siya nung jowa niya. Okay. So, yung demon spirit na sumusog sa kanya, nag-udyok magpakamatay, yun din yung demon spirit na sumasakay sa music niya every time na patutugin ng mga tao. So, kaingat po. So, kung ang demon spirit ay sumasakay sa mga music, nakakapasok sa music, ganun din ang Holy Spirit, iba naman, ay nandoon din sa ating mga worship song,
And when we can be filled with God, we can be filled with the Holy Spirit as we listen, as we worship God, and as we sing these glorious songs for God, for the glory of God, as we worship Him. Okay? So, baligtad naman, no? Ang mga gospel songs inspired by the Holy Spirit ay puspos din ng Banal na Espiritu, na kapag ating napakinggan at ating kinanta, ay we can also be filled with the Holy Spirit. Okay. So kami sa Satanic Music, meron namang music para sa Panginoon. Okay, diniscuss natin mga karaang linggo. So meron din tayo pinag-aralan na curses. Ang mga curses ay true words, no? Sa salita, no? At sinabi niya sa Bible, bless those who persecute you, bless and do not curse. Binabawalan tayo ng Diyos as children of God na huwag tayo magka-curse ng mga tao. But rather, we must bless them. Even our enemies, learn to bless them. No? Practice to bless them. Okay? Kasi anak tayo ng Diyos. Nung tayo ay kasumpa-sumpa, ginawa ng Diyos ay binless tayo. So, gayahin natin ang Panginoon. Iniligtas pa tayo. Pinatawad pa tayo. So, ganun din. Forgive your enemies and bless them. Do not curse them. Kung hindi totoo ang blessing and curses, bakit pa sinabi ng Panginoon? Ba't tayo babawalan magbigay ng curses? Ano? Ibig sabihin, totoo. At totoo talaga. Nagbigay ako sa inyo ng napakaraming example. No? Do not curse other people. Do not curse your children. Do not curse yourself. Meron tinatawag na self-imposed curse. Kina-curse yung sarili. Ba't kaya lagi ako masakit? Ba't kaya pahirap ng pahirap ang buhay ko? Ba't kaya napakapanit ng aking mga karanasan araw-araw? Bakit kaya laging napakamalas ko? Bakit kaya walang tumanggap sa akin sa trabaho? Lahat ng yan ay kina-curse mo yung sarili mo. No, speak the word of God. Speak the promise of God into your life. Ano? Okay, yun tiyatawag self-imposed curse. Dangerous po yan. And do not curse your children. Ikaw, bata ka na, pakabobo mo, tamad ka, wala kang mararating. Paglaki mo, nako, you are cursing your children. Lubayan nyo na yan, okay? Start to bless them. Start to bless yourself, no? Bless yung sarili nyo, no? Praise God. Ako ay palakas na palakas. By the wounds of Jesus, I am healed from this sickness and disease, no? Kagaya nung nagkasakit ako, no, na neuropathy, pag inisip ko, kala mo, hindi na ako makakabalik sa paglalakad. Kala mo, malulumpo na ako, pero pinanghawakan pangako ng Panginoon sa Isaiah 53, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by His wounds, I am healed. I am healed from this neuropathy in the name of Jesus, and I can walk again. I can run again in the name of Jesus. I will continue to preach the word of God. Dinideclare ko po yan sa sarili ko. I am blessing myself every day. No? At noong time na yun, nangangailangan ako ng tulong sa Panginoon, dineclare ko ang kanyang pangako at pinarangalan ng Diyos sa aking panampalataya. Now, I am healed completely. Okay? Nakakalakad, nakakatakbo na uli. Okay, alright. So, with God, all things are possible. Only believe, sabi ni Jesus, Mark chapter 9, verse 23, and all things are possible to him who believes. Okay? So, yan mga curses. At may pinag-aralan tayo naman nung, I think, last week, no? O nung huli Bible study natin, curse things. Naku, napakarami curse things. Mga anting-anting, yung mga ingat kayo sa pagbili ng mga antiques, baka yung mabili yung antiques, mga relics ay ginamit yan sa pagsamba sa demonyo. Naku, at yung mga idols, yung mga figurine, ano, delikado ilagay sa loob ng bahay, your house will be accursed by God through those accursed objects, no? Marami po yan. Ako, yung mga demonic na poster sa bahay, alisin nyo na, no? Yung mga malaswang poster that will attract demons, yung mga poster na may mga cursing words or satanic symbol, alisin nyo na yan. At yan ay entry point or doorways to demons. Okay, alam nyo, pag umatake ang demonyo, nakakuha yan ng butas, they will kill, they will steal, and they will destroy your family and loved ones. Yes, hindi gawang biro po yan. No? Okay. So, sabi nga ng Diyos kila Joshua, 36 kagad yung namatay sa kanila nung nilusob nila yung bundok ng AI. Sabi nila, kayang-kaya nila. Ano? Ang lakas na kanilang
paniniwala na pagtatanggol sila ng Diyos, noong time na yun, hindi sila pinagtanggol ng Diyos. Bakit? Kasi isa sa mga kasamahan nila, si Akan, nagtago nung pinagbabawal ng Diyos, yung mga accursed object, accursed things. Sabi ng Panginoon, huwag nung kukunin sa city of Jericho. Kundi, those accursed things, accursed siya, isinumpayan. Devoted niya sa mga idols. Huwag nung kukunin. Kinuha ni Akan. So, buong bayan na-curse. At natalo siya sa labanan. Kaya nung na-investigahan nila Joshua, inamin naman ni Akan. Kaya pinapatay ng Diyos si Akan. Doon sa bayan niya at pinasunog yung lahat ng ari-arian niya. Okay. So pag ang Diyos ang pumatay, hindi masama. Pag ang Diyos ang nagpapatay, hindi masama. Okay? Alright. Kasi baka umangal iba. Meron bang Diyos na ganyan na pumapatay? Wala ka na ro kasi ang Diyos ang lumikha, ang Diyos din ang makakakuha ng buhay ng tao. Kanyang pag-aari lahat ng creatures. Okay? Now, so, yan yung number 9, pag-aral natin ito, napag-aral natin ito, rebellion, Nako, hindi gawang biro yan. Ang kasalanan ng rebellion ay kagaya, kapantay, kawangis, kapantay ng kalebel ng kasalanan ng witchcraft. At galit ang Diyos sa witchcraft. Kung galit ang Diyos sa witchcraft, galit din siya sa kasalanan, lalo na hindi niya palalampisin ang sin of rebellion. Bakit? Ang una nagrebelde si Satanas. No? Isinama pa. Dinamay pa yung 1/3 ng mga angelic host sa heaven. Kaya si Satan, Lucifer, hindi na makabalik sa Panginoon. Pati yung 1/3 ng mga angelic host because of their rebellion. At ang kasalanan rebellion, gumagapang po yan hanggang sa kaapu-apuhan. No? Pag ikaw nag-rebelde ka sa authority figure, tinalakay natin yung mga nung last Bible study natin. Ang authority figure, yan yung, authority figure? Authority figures ng mga anak, magulang, parents. Authority figure ng mga church members, yung pastor. Authority figures ng isang siyudad, yung mayor. Authority figure ng buong Laguna, dito sa Laguna, yung governor. Authority figure ng Pilipinas ay ang presidente. Authority figure ng military ay yung officer na nakatataas sa kanya. So, authority figure ng teacher ay yung dean o yung principal. Okay? At authority figure ng dean o ng principal, yung may-ari ng school. So, yun po yung niyan, yung ranking. Once na kinalaban mo yung authority figure mo, nawawala yung blessing. Kaya nga sabi si Deuteronomy chapter 5 verse 60, honor your father and mother that it may go well with you. Para ikay pagpalain ng Diyos. Yung salitang well with you, name it all the blessings. Pasok doon sa salitang that it may be well with you. No? In-story ko sa inyo yung rebelding anak ng dati church member namin yung matanda, pinapala sa bahay, lasing. Lumayas ka, matanda ka. Pag hindi, gagawin kita barbecue. Takot nung matanda, Sister Sisan, matanda na payat na payat matanda na sa takot sa anak niya. Pagbalik niya nung hapon, nasunog yung bahay niya. Kagawan din ng anak. At naging barbecue yung anak. Bumalik sa kanya yung kanyang lapastangan na salita sa kanyang nanay. Namatay siya. Kasi wala siyang galang sa kanyang authority figure sa kanyang nanay. Gagawin kitang barbecue. Siya naging barbecue. Natustas siya, nasunog siya kasama ng bahay. Okay, so delikado yung rebellion. Pag nag-rebelde ka, pati in the future, pati anak mo mag-rebelde, pati yung kaapu-apuan mo magiging rebelde rin. Okay, spirit kasi yan. Okay. So, close that door of rebellion. Repent. Okay. Number 10 is rejection. Naku, isa pang seryosong bagay ito. Maraming mga tao na nagiging masamang tao, although sila ay mababait, nagiging masama, nagiging salbahe because of that rejection. No? Nagiging traumatic experience sa kanila yon. Then, yung galit nila doon sa mga tao who rejected them, hindi naman niya magantihan. Kaya,
may mga times na bumabalik sa alaala niya, yung kanyang trauma na yon, at pag bumalik sa memory niya, ay yung galit niya doon sa mga taong nag-reject sa kanya ay sa ibang tao niya na igaganti. Kung tawagin niya na displaced anger, ano? Yung displaced anger. Hindi niya maganti, mga patay na yung mga tao na umalipos na sa kanya o people who rejected him o nagpahiya sa kanya. No? Sa ibang tao niya na igaganti. Displaced anger ang tawag doon. At hanggat hindi siya nakakalaya doon sa spirit of rejection na yun, ang buhay niya malungkot forever hanggang sa makamatayan na niya yun. Kasi meron siyang wounded heart or wounded soul at meron siyang problem sa memories of the past. Their memories must be healed through inner healing and deliverance. Okay? Sabi nga sa Psalm 109 verse 22 ay, deliver me for I am afflicted and needy and my heart is wounded within me. Okay. So, yun po yung rejection. Ano? So, hindi na ako magpapaka-lawig dyan. Alam na natin yung rejection. So, open door yan. Ano? Doorways. Kaya, pagka feeling rejected ka, forgive those people who rejected you. Yan ang una mong gawin. Forgive them. Forgiveness ang kailangan. Then, forget and forgive. Let go and let God. Okay? Kasi ikaw ang talo. Pag hindi mo makalimutan yung ginawa nila sa iyo, hindi mo napatawad, ikaw ang talo forever. You are hurting yourself forever. And forever, you will not grow up spiritually, you will not grow up, intellectually, emotionally, you're in the bondage. In the bondage or demonic bondage. You have a demonic bondage. Kaya, pag may rejection, feeling rejected ka, those people who rejected you, forgive them. Release mo. I-release mo sila. At ikaw ang una-unang ibibless ng Panginoon. Then, gain din yung pinatawad mo, patatawarin din ng Panginoon. Okay? Kasi kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Ganun lang yun. Mark 11:25. At tinuro yan ni Jesus nung tinuruan niya mag-pray ang kanyang mga disciples. At kung kayo ay mananalangin at meron kayong atraso o merong tao may atraso niyo, forgive them. No? Kasi kung hindi niyo patatawarin sila, hindi rin kayo patatawarin inyong amang nasa langit. Okay? So, ganun po yun. No? Close that door of rejection. So, number 11, importante ito, utero wounds. Ano yung utero wounds? Utero wounds and inner image. Pinagsama natin, pero parang tatalakayin natin. Yung utero wounds, from the word uterus. No? Ito yung may kinalalaman. Halimbawa, pinagbuntis ka ng nanay mo. No? Tapos, kinakurs ka ng nanay mo doon sa womb niya. Magkakaroon ng epekto yun sa'yo. And that curse will open the door to those demons. At lalagyan ka ng bandage. At yan po, mismo, nangyari sa akin yan. I-testify ko sa inyo. Lumaki ako na matatakutin ako. Hindi ako nalabas ng bahay. Gusto ko, nakakulong lang ako sa kwarto. Nakikinig lang ako ng music. Ayoko rin, gumala, ayoko makipag happy sa mga kabataan, I was a loner. At lagi gusto ko, nag-iisa lang ako. At nandun lang ako. Parang isa lang ang kaibigan ko, yung nanay ko. Sabi ng mother ko, anak, ikaw naman bumarkada, sumama ka sa mga kabataan para pag laki mo, may masabi ka naman, may maikwento kang nagsaya ka, nag-enjoy ka sa iyong kabataan. May sayang iyong kabataan. Enjoy your life. No, kaso, nung nangyari nga yun, nag-enjoy, sige, sinunod ko nanay ko, nakipagbarkada ko. Doon naman ako napapunta sa barkada ng mga addict naman. Doon kami natuto mag-drugs. Nung may makasama kami na
isa na galing abroad, galing Chicago, na tinuruan kami mag-drugs, no? Nalulong kami sa masamang bisyo at another entry point yon o doorway to demons, no? At sabi ko nga noon sabi ko, parang nadidepress ako. Sabi ko, inumin ko kaya lahat ng mga drugs ito. Parang gusto ko na mamatay, boring ang buhay. Buti, kinausap ako ng Panginoon sa pamagitan din ng kanta. Hindi ako mahuli ng Panginoon. Ginamit ng Diyos yung sanlibutan na kanta. Yung pinapakinggan kong rock music, metal rock. No? Nagsalita ang Panginoon doon. No? At binigyan ako ng Panginoon awareness doon sa lyrics. Sabi ko, teka, parang demonic lyrics to ah. I am the master, ano tawag doon? Master of reality. Tapos nagsasalita doon, yung lyrics nagsasalita si Lucifer. At sabi ng lyrics, akala mo ba ako'y katang-isip lang? Akala mo ba hindi ako totoo? But it's too late. It's too late. Sabi ko, paano kung mamatay ako? At sa impyerno ako mapunta, kung totoo si Lucifer, kung totoo may hell. Naku, ginamit ng Panginoon. Nagkaroon ako ng fear. Fear sa kamatayan. At ako'y, sabi ko sa Diyos, kinausap ko, Panginoon, kung totoo, sabi ko, hindi ko pa matawag ng Panginoon. Sabi ko, Diyos, totoo ka ba? Are you there? Totoo ka ba? Nasa langit ka? Kung totoo ka, please, magpakahayag ka sa akin. Magpakilala ka. I want to know you, God. Reveal yourself to me. Gusto kita makilala. And after ilang araw, nagpakilala talaga siya. To make the long story short, sabi ng Still Small Voice, tumingala ka. Nung nandun ako sa cabinet ng mother ko, nagsusuklay ako, tumingala ka. Ako yung answer sa iyong katanungan. Pag tingala ko, may Bible na puro alikabok, binasa ko yun. Doon nagsimula ang adventure of faith ko. Nung binasa ko yung Bible, the Word of God changed my life 101%. Nagbago ang buhay ko. So, before that, no ako'y bata pa, hanggang sa ako'y binata, hanggang sa nag-aral ako sa UST, nagtumira ako sa isang dormitory, solo ako doon sa kwarto ko. May fear ako sa mga tao. At hindi ako makabili sa tindahan. Sa sobrang pagiging mahiyain ko, hindi ako makabili sa tindahan. Meron akong fear na hindi ko maintindihan. At nagtataka nga rin ako. Nagtataka ako until isang araw, and ito ay nangyari after na ako'y na-born again. No ako'y na-born again, God changed my life. Inalis ng Panginoon yung dating buhay ko at yung fear na kinatatakutan ko, inalis ng Panginoon. God delivered me from that spirit of fear. Kinuwento sa akin ng mother ko, sabi ko, bakit kaya ako ilap sa mga tao? Ayokong makilubilo sa mga tao. At napakamahiyain ko, gusto ko nakakulong lang ako sa isang lugar. Why? At pati, pag inatake ko ng hiya, hindi ako makabili sa tindahan. Kakainin, gutom na ako noon, hindi ako makabili sa tindahan. Imagine, first year college ako noon, inatake ko ng hiya, hindi ako makabili sa tindahan. Sa ibabali yung dormitory, yung mga tindahan, sa harapan ng UST, doon ako nagbobod. Ang daming tindahan, nagtaste ako ng gutom. May mga times na umaatake yung fear na yun. Hindi ako makabili. No? Nagtataka rin ako. Hanggang sa yun nga, na-born again ako. Naalis ng Panginoon yun, yung fear na yun. Pala, kinuwento ng mother ko sa akin, sabi na, alam mo, Tutoy, nung ikaw ay bata pa, nasabi ko na, naku, pag itong pinagbubuntis kong ito, kasi nung araw hindi mo malaman kung lalaki o babae. Kung itong pinagbubuntis ko ito ay lalaki, hindi ko ito mamahalin. Gusto niya maging anak ay babae. Yung panganay kong kapatid, babae. Susunod ako, gusto niya babae. Pag ako doon lalaki, hindi niya mamahalin. Sabi niya, alam mo kung bakit? Kasi yung tiyo mo, yung mas bata sa kanya, na napakapilyo, lagi siyang, hinahabol siya noon na may blade at hihiwain siya ng blade na napakapilyo at ginawa nung uncle nila,
sa galit doon sa kapatid niya, na mas bata sa kanya, inilagay sa sako at ibinitin. Ano, magtatanda ka na. Napakapilyo. Pagka hindi gusto ang ulam, nilalagyan ng abo sa bukid, nandun nakatira. Yung nilutong kanin ng lola ko, lalagyan niya ng abo. Lupa ako, habol ng lola ko ng palapa ng nyog. Tatawid. Ganong kapilyo. Kaya sabi niya, ayoko ng anak na lalaki. At pag ito'y lalaki, hindi ko mamahalin. Naku, nasabi niya yun. It's too late. Kaya noong ako'y pinanganak, nakita, wow, ang cute pala ng baby. But it's too late. Pero nung ako'y lumalaki na mahal ako ng mother ko. At pakiramdam ko, yun lang ang isang kaibigan ko sa mundo, yung nanay ko. Isa kanya kinuwento, spirit of rejection. Kung tawagin ay utero wounds. Nasa womb pa lang ako ng nanay ko, fetus pa lang ako, wounded heart na ako. Kasi my mother rejected me inside her womb. At kung tawagin utero wounds, hindi po madili ako, naranasan ko yan . So, totoo yun. Kaya nga pagka nagbubuntis kayong mga nanay, nagbubuntis kayo, naku, mahalin niyo yung dinadala niyo at purihin niyo, kausapin niyo. Naririnig kayo ng baby niyo sa loob ng tiyak, kahit yan ay fetus pa lang. Akala niyo hindi naintindihan, narinig yan. Kaya pagka ang nanay ay nagka-problema, na-absorb ng baby yung problem. At tanungin yung mga doktor, totoo yan. Pag masaya lagi ang nanay, masaya rin yung baby sa loob. At kung anong kinakain mo, yun din ang kinapakain mo sa baby mo. Kaya huwag kang makakain, iinom ng alak na bawal. At kung anong sabihin mo doon sa tiyan mo, yun ang mangyayari sa baby mo. Kaya kung buntis ka, i-bless mo lagi yung baby mo doon sa iyong womb. And that baby will be blessed by God. Naka-experience blessing. Yung pagmamahal mo, ma-feel yan ng baby sa womb kasi connected din sa iyo. Okay. Alam niyo ba na pati yung, kaya nga, yung utero wounds, pagsugatan at kinurse o rejected yung baby sa tiyan, ramdam niyo ng baby paglaki niyan, hindi siya masayahin, feeling rejected siya ng mga tao, no, feeling walang nagmamahal sa kanya, lagi siyang depressed. Ba't ko alam niya? Kasi naranasan ko yan eh. Nadidepress ako na wala naman akong dapat ika-depress. Utero wounds. At nung nalaman ng mother ko na ganun pala yun, kinuwento sa akin. And of course, siyempre, mother ko yun. At hindi naman ako nagagalit sa kanya. Kasi alam ko, mahal na mahal ako nanay ko. Hindi niya kasi alam, ignorante siya. Buti kayo, at natuturuan ng Panginoon tayo na hindi pala dapat yun. So, akala natin walang isip yung baby. Kompleto niya, spirit, soul, and body. At yung mga pinapa-abort, kompleto niya, sabi ng mga abortionist, dugo pala, dugo? Kompleto na, spirit, soul, and body. Okay. At alam niyo po ba na maging yung sa conception, sa paglilihi, conception will affect the baby. Yung pinaglilihi ng baby, kung ano yung paglinahan nyo. Totoo yun, kaya ko nung araw, yung pamahiin. Naitanong ko sa pastor, totoo ba yung paglilihi? Ay, huwag ka maniniwala, pamahiin nyo. Until nabasa ko sa Genesis chapter 30, yung istorya ni Jacob na dumami na yung hayupan niya, yung sabyanan niya na lagi siya niloloko, nagkahalo-halo yung hayupan, hindi nagkakagulo na, sobrang laki na ng dami, binless ng Panginoon si Jacob, pati sila mag-bless ng Panginoon because of Jacob. Nagkakahalo yung mga properties, yung mga ari-arian, yung mga hayupan nila. Nagpapaalam na si Jacob kay Laban. Sabi ni Laban, wag naman. Ako'y binless ng Panginoon because of you. Sabi mo, anong gusto mo? Gito. So, para magkasundo sila, sabi ni Jacob, ganito na lang ho. Lahat ng batik-batik na hayop, pag may nanganak at batik-batik, akin.
Pagka hindi batik-batik, plain color, sa inyo. O, sige. So, ginawa ni Jacob, dahil lagi siya niloloko nung kanyang ganan, inutakan niya. Doon sa painuman ng mga hayop, nilagyan niya ng mga bakod na bakod na kahoy ng almond, poplar almond. Tinalupan niya ng batik-batik. So, na-expose yung mga puti-puti, nagbatik-batik ang itsura ng mga sanga, branches from poplar almond, at tinusok niya doon sa painuman. And every time na umiinom yung mga hayop doon, nakikita at napagdilinhan yung mga batik-batik na kahoy sanga na itinusok niya doon sa painuman ng hayop. At alam nyo, nung nagbuntis yung mga hayop, nung nanganak, batik-batik ang kulay. Bakit? Kung ano yung nakikita ng mga hayop na itsura, na paglilinhan nila. Kaya nung nanganak sila, batik-batik. Mga minamahal, nandun po sa Genesis chapter 30, verse 37 hanggang 39. Ano? And Jacob took some fresh branches from poplar, almond, and plane trees and peeled off strips of bark, making white streaks on them. Then he placed these peeled branches in the watering troughs where the flocks came to drink, for that was where they mated. And when they mated in front of the white streaked branches, they gave birth to young that were streaked and speckled and spotted. No, batik-batik yung naging anak ng mga hayop na paglinhan. Kasi ganyan din. Kung yan nangyari sa hayop, how much more sa tao. Meron niyang isang babae, nung tuwing umaga, gusto siya dumaan doon sa school kasi gusto niya makita yung rebulto ni Jose Rizal, yung hanggang dito lang, walang kamay, basta rebulto lang. Tuwa, nakita siya sa rebulto ni Jose Rizal. Abay, nung nanganak siya, walang kamay, walang paa. Dahil napaglinhan niya yun. See? At yung meron naman, tuwa, nanay, yung panahon nung 1980s, yung merong karakter na Pong Pagong, merong itsura niya, mascot na itsurang Pong Pagong. No? Tuwa siya panoorin yung palabas niya yon para sa mga bata. Hindi niya alam na paglilinhan niya pala si Pong Pagong. Abay, nung nanganak, nakita ko sa dyaryo yun. Kamukha talaga ni Pong Pagong, kaya lang patay yung baby. Pero mukhang Pagong. Kamukha ni Pong Pagong, yung mascot na Pong Pagong. Totoo po yan. No? Kaya, yung misis ko nga, nung nagbuntis doon sa pinaka-bulso namin, merong wart na tumubo, nakausli, laman. No? Inis na siya, pag nag-make-up siya, sumasabit sa pulbo. Ano ba naman ito? Tumubo pa sa mukha ko itong mahaba na ito. Later on, natanggal din yun. No? At dahil doon, napapapokus sa doon. Alam nyo, nung pinanganak yung buso namin, merong birthmark dito, mahaba yung, may mahabang kuntil dito sa tenga. Kawig ito nung kuntil dito. So, totoo po yan. No? Ngayon, kako siya sabi yan, ang heart's desire natin, our heart's desire is like a camera. Where it is focused, that is the image created. Iyon ang nangyayari na kung saan napapokus yung ating desire ng ating puso, yun ang image na nakikreate sa loob. Very mysterious po yan, pero totoo po yan. It's also biblical, no? Yung nangyari kay Jacob. Kaya ko sinasabi to, pwede maging doorways ng mga demonyo na pinsalain nyo, magiging anak nyo, magiging sanggol nyo, sa pamagitan ng pagtukso, pag-tempt sa inyo na mag-focus kayo sa mga bagay na makakatakot, bagay na mga pangit, bagay na mga para to destroy your baby inside your womb, no? Gagamitin niya itong paraan na paglilihi, na kung saan tayo mapapokus, kung mapaglinhan. Ganun ang image na lumalabas. Ganun talaga no? Meron niyang naglihi doon sa alimango. Tingnan lagi pag nalakad, patabingi. Abay, nung nanganak siya, yung anak niya, may depresya yung paa, parang ganyan.
At kung lumakad siya, patabi niya rin. Napaglinhan. So, pwedeng gamitin as doorway itong conception, yung paglilihi. At kasi inner image yan eh. At patingin ka, focus ka sa mga bagay na hindi naman dapat. Kaya kung gusto nyo maging maganda, maayos ang inyong mga anak, tumingin na lang kayo sa amin. So, sa magandang bagay. No? Totoo kasi yun. Hindi po pamahi niya. It's biblical. Parang ang heart natin, parang camera. Kahit hindi kayo naglilihi, kung ano yung gusto nyo mangyari in your future, no? Tingnan nyo in the realm of the Spirit. Just focus the eyes of your faith. No? Sa pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos ay nagsasabi, God wants to bless you. Dahil tingnan mo ang sarili mo. Ang sarili mo na maundan. Ang sarili mo na ikaw ay ganito. Ano? Just imagine yourself that you're prosperous, successful, and victorious. At ito ikaw in the future. Focus mo. Create a positive image about yourself. No? And time will come. Kung ano yung nakikita mong image na yun, yun ang mangyayari sa iyo. Yes. Before I became a pastor, kinausap ako ng Panginoon, binigyan ako ng inner image inside my heart through dreams. Nasa dream na yon, nakita ko sa disyerto, ang daming tao na may mga image na gagalaw. Akala ko po na ko. And then suddenly, lumalaki yung image, lumalaki. Hanggang sa nakita ko, mga tao nagtatakbuhan. Then, siguro mga 5 meters away from me, biglang huminto sila. At umupo. At sabi ko, Panginoon, anong ginagawa ng mga tao ito? Ba't sila nakatingin sa akin? At sabi ng Panginoon, they are ready to listen. Sa lahat ng sasabihin mo, makikinig sila. Then, biglang naglaho yun. At umiiyak ako sa dream. Nasa disyerto ko, Lord, ba't ako nag-iisa dito? Ano nangyari sa akin? Saan ako napapunta? Akala ko totoo. Then, nagising ako. Umiiyak ako. At sabi ko, Panginoon, ano ibig sabihin no? Yun pala, yun ang magiging future ko, that I will become a pastor, a preacher, a teacher of the Word of God. And people will hear everything that I will say to them. It's the gospel, the Word of God, na pinapagdala sa akin ng Panginoon. So, yun yung mga positive words na itinanim sa akin ng Panginoon. No? Na one time, pinakita rin sa akin babago pa ako nung mangangaral eh. Pinakita sa akin, Panginoon, nakita ko image, nagpipreach ako sa plaza. Then, isang araw, nangyari, after ilang years, biglang nagpipreach ako sa plaza. Sa buong mga kakristyanuhan, join fellowship, evangelistic crusades, kasi yung inimbita kong pastor, hindi dumating. Sabi naman kasama ko, Pastor Joe, babago ko nagpapastor noon. Babago ko nangangaral. Hindi dumating, invited mo. Ikaw na lang mag-preach. Hindi ako makatagi. Sige, ako na. Sinala ko. Sabi ko, teka, nagpipreach ako. Ito yung nakita ko noon. Pinakitang vision ng Panginoon. So, mga kapatid, huwag kayong mag-i-imagine, mag-iisip ng mga negative, huwag kayong mag-iisip ng mga bagay na don't think about defeat, failure, poverty, sickness, and death. Kundi think positive, think the promises of God. Reviewin yung pangako ng Panginoon, declare the promises of God. So, hanggang dito na lang. Meron pang isang naiwan, pero hindi ko na po itutuloy. Next time na sa susunod natin Bible study, may naiwan na isa. Okay, so talakayin natin next Bible study, bakit meron nagiging homosexual, nagiging lesbian, talakayin po natin yun. At yung meron pa na iwan dito, tinatila ko sexual intercourse, yung pakikipagtalik. Pwede maging doorway yan ng mga demonyo to impart the spirit of adultery, spirit of fornication,
spirit of homosexuality, spirit of lesbianism, marami. So, next Bible study. I hope marami po tayong nakuha sa gabi ito. At praise God, please, let's pass this video, let's share this video. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa amin pong Bible study na ito na sa gabi ito, natalakay namin about utero wounds and the inner image. Natalakay namin about sa paglilihi, conception. Maraming po salamat. Ang lahat ng ito, maiiwasan, pwedeng gamitin na doorways ng mga demonyo to destroy our babies, to destroy our children, to destroy our future. Pero sinasarahan namin ang mga negative images na yon na pinopromote ng mga demonyo. Sinasarahan namin ang mga negative thoughts na yon na ginagamit ng mga demonyo para magkaroon kami ng hindi magandang future. In the name of Jesus, we close those doors right now. In the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan na nag-release ng blessings about is sa amin. Thank you, Father God. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. God bless everyone.